Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanunugtog. Rage, grabe ha. Rage Coalition. Yan po yung pangalan ng binabalak na naman, pinaplano na naman ng kampon ni Digong. Itong PDP laban, isinusulong nila itong Rage Coalition. Kapag sinabi mong rage, uncontrolled anger. Yung may initin ng ulo. To the point na nananakit na. Parang yung nakita niyo video kanina. Si Sara nanuntok ng sheriff. Yung isa niyang kapatid, pinagbantaan, yung bugaw daw. Yung tatay nila na pinagmanahan nila, isinusumpa. Ang Diyos nagagalit, ang Santo Papa, minumura kung ano-anong pinagagagawa. Diyan siguro nanggaling itong Rage Coalition. Nabubulgar kayo bukas, April 12. May plano po. Itong grupo na naman, o itong kampon. Magandang term yan kampon, di ba? Parang kampon ng kadiliman. Bagay na bagay talaga sa grupo nila, no? Nakita nyo na ito. Nasa balita po. PDP, o Partido Demokratiko Pilipino. Yung partido ni Digong. Pushes, parang iba yung naalala ko pag sinabi pushes Pushes Rage Coalition Creation. Bakit yan ang pangalan nyo? Hindi ba kayo nag-iisip? Attributed, sa bagay, sila naman yan attributed na sa inyo yan, yung may initin ng ulo, yung nananakit. In fact, yung panahon ni Digong, 30,000 yung natsugin ninyo. Tapos, yan ang gagawin yung pangalan, Rage Coalition. Gagawa kayo ng coalition, itong Rage Coalition. Ano ba ibig sabihin ng Rage Coalition na yan? Ito daw po ay Reform Alliance for Good Governance and Accountability. R, Reform. A, Alliance. G, Good Governance. And A, Accountability. Rage. Sa pangalan pa lang, hindi na nagre-reflect sa personality ng grupo ninyo. Paano ang accountability? Si Sara nga mismo, nakakampi ninyo, tumataka sa accountability. Paano gagawa kayo ng coalition o ng samahan na lalaban sa korupsyon at isusulong ang accountability, mismong kayo dyan mismo. Wala kayo niyan. Good governance. Sino magsasabi na yung panahon ni Digong ay may good governance? Tapos yan ang isusulong nyo, nakakatawa kayo, oo. Anyway, sa pangalan pala nakakatawa na kasi, honest na honest. Honest na honest sa kampo ni Digong violente, di ba? Pag rage, di mo na siya makukontrol kung anong gusto niya gawin, gagawin niya. Kung mananakit siya. Kung chuchugi siya. Perfect na perfect yung pangalan, The Partido Demokratiko Pilipino has pushed for the formation of a new coalition. Bagong coalition po itong gagawin nila. Bukas kung anong gagawin nila dyan sa April 12. Siguro, kumbaga, day 1 yan, press conference yan. Nabulgar sila sa petsa nila, no? Formation of a new coalition aimed at uniting various sectors under a reform-oriented agenda. Talaga ba? Reform-oriented agenda. Pag sinabi mo kasi yung reform-oriented, magsusulong ng pagbabago. Magsusulong ng reforma. Pero halatang halata kayo sa sinusulong ninyo Isinusulong ninyo si Sara. Kumbaga early campaigning nyo ito. Para pagsapit ng 2028, sikat na si Sara, huwag kayong mag-alala. Lalo pong sisikat yan. Kapag umusad na po yung impeachment hearing, itong April 14 lang, itong hearing dyan sa House of Representatives, lalong sisikat si Sara. Pag umakyat pa yan ng Senado, yan, mas lalo pong sisikat. Yan naman ang objective ninyo Kunyari pa kayo, magsusulong kayo ng good governance and accountability. Pero ang pinaka-purpose po ninyo ay kampanya na si Sara. Parang mabango siya pagsapit ng 2028. Di ba lang kayo nag-isip ng pangalan? Para konting pagtakpan nyo naman ng konting pagiging violente ng mga Duterte. Talagang ginamit nyo talaga sa pangalan Talagang rage Rage Coalition. The group is described as a broad unification of organizations. Wow, laks naman I-unify daw po nila. Pagkakasunduin, pagsasama-samahin daw po yung maraming organisasyon. Naks. Leaders and citizens committed to fighting corruption, promoting good governance and holding officials accountable. Yung mga ganyang linyahan, chat GPT. Siguro gumawa ng briefer nitong Rage Coalition na yan.
ChatGPT. Kasi mga ganyang linyahan, very motherhood statement, napaka-generic. Tinamad na yung gumawa ng briefer ng Rage Coalition eh. Oh. Siguro nasabon yan, for sure. Nasabon yung kung sino man gumawa ng Rage Coalition na yan. Kasi parang binubulgar niya si Sara eh, no? Lalabanan daw po nila ang korupsyon. Paano nyo lalabanan ang korupsyon? Eh yung involved sa korupsyon, kampon ninyo. Sige, labanan nyo yung COA. Sa mga COA reports, sa mga audit report ng DepEd, ng OBP na hawak ni Sara Duterte, di ba? Ano yung mga pinapakita nun? Mga korupsyon. Tapos, yung grupo ninyo, Rage Coalition, lalabanan nyo ang korupsyon. Eh, kayo mismo yan. Paano nyo lalabanan yung sarili nyo? Ganon. Bugbugin ninyo yung sarili ninyo. Nagpapatawa kayo, oh. Wag po promote ng good governance. Kasi ang proof na ginawa nyo yan o nagawa nyo yan na mag-promote ng good governance and holding officials accountable. Wow! Antindi naman pala. Pananagutin daw po nila yung mga opisyal. Again, wag na kayong lumayo ng bakuran ninyo. Si Sara Duterte, oh. Ito na, oh. Yung impeachment hearing na yan, due process yan. Part yan ng due process para linisin niya yung kanyang pangalan. Kung may kasalanan siya, mapapatunayan dyan sa hearing. Kung wala, hindi mapapatunayan na wala siyang kasalanan, di ba? Tapos gusto nyo gawing accountable yung mga opisyal. Except Sara. Yun naman pala, di nyo nilinaw eh. Yan palang habol ninyo, gawing accountable ang mga opisyal except Sara. Lahat na, si Marcos, si Romualdez, lahat na gawing accountable sa korupsyon na sinasabi nila. Except Sara. Walang ganoon. Selective justice yan. Yung gusto niyo lang papanagutin. Pero si Sara na malinaw na maraming kasalanan, ayaw niyong papanagutin. Tapos yan ang susulong nyo, ha? At a time when our nation is facing serious challenges, now is the time for Filipinos to come together. Yung hyphen. Those ready to stand for what is right, for truth. Sabi po sa kanilang invitation. ChatGPT na ChatGPT. Hindi naman lang in-edit. Alam tawag natin yung M- na yan? Hindi naman lang in-edit yan. Indicator yan ng ChatGPT. Talaga naman hindi kayo nag-iisip, oh. Isa pa, ha. At a time when our nation is facing serious challenges, now is the time for Filipinos to come together. Those ready to stand for what is right, for truth. By ChatGPT. Hindi, joke lang. Galing daw po sa invitation. Ditong para sa event nila nakaschedule bukas April 12, 2026. Alas 2 po ng hapon. Diyan sa Club Filipino, diyan sa San Juan. Sana naman ginandahan nyo man lang yung invitation ninyo. Oo. PDP po yan. The PDP is closely associated with former President Rodrigo Duterte, under whose leadership the party rose to national prominence from 2016 to 2022. Wait lang. Kung maganda ang branding ng PDP, usapan ng brand, di ba? Kasi branding yan eh. In preparation for 2028 yan eh. Kubli-kubli lang yan. Kunyari lang yan. A coalition of fighting corruption, etc. etc. Bakit nyo papalitan yung PDP? Bakit hindi kayo mag-capitalize sa PDP? Bakit hindi nyo gamitin ang PDP? Bakit may Rage Coalition pa? Hiwalay kasi ang ka-coffee. Iba yung PDP, partido yan. Yung Rage Coalition, pwedeng sumama dyan yung mga pink mo. Pwedeng sumama dyan yung simbahan. Simbahan? Minumura nyo nga yung Santo Papa, minumura nyo yung Diyos, sasama nyo yung simbahan. Pwede sumama dyan ang kabataan. Eh di wow! Yung youth, yung mga millennial, kasi coalition, isasama natin yan. Pagsasama-samahin natin yan. Kaya hiwalay yung PDP laban, o PDP, sa Rage Coalition. Diyos mio, Marimar! Ayaw nyo lang aminin na palpak na yung PDP. Yung brand na PDP, palpak na yan. Kaya nga, slowly, you are transitioning. Binabago ninyo. Yan ang binago nyo, Rage. Oh. Kaso, nagre-reflect sa ugali ninyo. Hindi makontrol. Nagwawala. Nananakit. Tsumutsugi. Yun. Rage yun. Bagay na bagay sa inyo. Pero hindi nyo man lang pinagpatakpan. Ito, naka-ChatGPT naman kayo. Dapat konti pinagtakpan ninyo. Pinaganda ninyo ng konti, di ba? Hindi nyo man lang nagawa yan. Ay, nako. Bukas, tingnan natin kung anong i-announce na naman nila. Malamang sa malamang si Marcos ang titirahin nila bukas sa kanilang press conference. April 12, 2026, alas 10 po ng hapon, dyan sa Club Filipino. Abangan natin yan. Malamang sa malamang, expected na natin yan. Si Marcos magnanakaw, si Romualdez magnanakaw, yan ang sasabihin nila. Baka nandyan na naman si Chavit Singson, feeling ko.
O si Mike Defensor, si Attorney Topacio, yan, malamang, present na naman yung mga yan, dyan sa Rage Coalition. Papansin itong mga to eh. Hindi na kasi pinapansin, di baliwala yung mga pinaggagawa nila, mga kwento, mga kalokohan nila, gagawa na naman ng bago. Ang daming pera eh. Club Pilipino pa, ang mahal-mahal dyan, no? Sige lang, gawa lang kayo ng gawa. Good luck lang sa inyo. Diba? Pero nakakatawa yung Rage Coalition. Palitan nyo yung pangalan. Kasi pinapahiya nyo yung sarili ninyo. Siya, komento po ang inyong opinion, mga gusto nyo pong sabihin. Ilagay dyan sa comment section. Nasa Facebook po, nakikinig sa atin. Comment lang po kayo dyan. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.